Ah, the best example yung sa Runit, yung, ah, yung collaborations. Kasi bilang artist 'pag habang tumatakbo yung karera mo ng patagal, ang laking bagay ng mga collaborations kasi dun ka rin makakapag-isip ng labas sa yung sa ikaw lang. Kasi kumbaga may iniisip ka ng team na para dito yung project, para dito. Ang laking bagay nung yung nagsimula ako kahoy yung sculpture ko, naging vinyl na ano, true collaborations din. So, yung mga paintings ko na maging isang brand na bicycle. Sa Pinas kasi 'pag bumili kang bara, bicycle lang na yung ma-translate mo yung art mo sa isang bagay na ginagamit mo rin, malaking bagay, nakakatuwa. So yun yung na-excite ako na yung future collaborations din. Kung mapapansin mo yung mga paintings ko, artworks, mga sculptures, lahat yan ano, blank yung parang wala silang emotion. Pero nagagalaw ko yung emotion, nati-tweak ko sa mata. Tapos parang bilang viewer pa, sa painting, kung portrait yan, ang una mo titignan mata. So, parang minsan dun ko nasasabi yung emotion, yung gusto kong sabihin, yung 'pag nakatingin sa side, nakatingin sa direkta sa'yo or parang wala, ang ganda lang ng mata, eh, na parang dun ka nado-drawn, eh. Tas dun sa deck naman, bale yung kaya may yung sa likod niya, ang bala ko dun para siyang universe ni Olala na yun nga, yung ang ginagamit kong tool ng pagkukuwento, siguro 90% is yung mata. So, in general, ang kabuuan niya, yung nasa likod ng deck, mga symbols, mga kung ano-anong kulay na alam natin yung mga kulay, may mga meaning din yan. So, parang yung likod ng deck is kabuuan na siya nung buong kwento nung gusto kong sabihin.